Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagpapasakop sa gawa ng Diyos ay dapat na makita at dapat na isabuhay. Ang pagpapasakop sa isang mababaw na antas ay hindi maaaring tumanggap ng pagsang-ayon ng Diyos at basta na lamang susundin ang mabababaw na mga aspeto ng salita ng Diyos nang hindi naghahanap ng pagbabagong anyo sa disposisyon ng isang tao ay hindi makalulugod sa puso ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos at pagpapasakop sa gawain ng Diyos ay iisa at pareho. Yaong mga sumailalim lamang sa Diyos, ngunit hindi sa gawain ng Diyos, ay hindi maaaring ituring na masunurin at tiyak na wala rin naman sa mga hindi tunay na nagpailalim at mga nagpapakitang sunod-sunuran. Yaong mga tunay na sumailalim sa Diyos ay magagawang makinabang mula sa gawain at maabot ang pangunawa sa disposisyon at gawain ng Diyos. Ang mga ganitong tao lamang ang tunay na sumailalim sa Diyos. Ang ganitong mga tao ay magagawang magkamit ng bagong kaalaman mula sa mga bagong gawain at makakaranas ng bagong mga pagbabago mula doon din. Tanging ang mga ganoong mga tao ang may pagsang-ayon ng Diyos. Ang ganitong uri ng tao lamang ang ginagawang perpekto at sumasailalim sa pagbabagong anyo ng kanyang disposisyon. Ang mga sinang-ayunan ng Diyos ay ang mga masayang sumailalim sa Diyos, pati na rin sa kanyang gawa at salita. Tanging ang ganitong uri ng tao ang nasa tama. Tanging ang ganitong uri ng tao ang tunay na nagnanasa at naghahanap sa Diyos. Amen. Salamat, Diyos. Ibabahagi kong karanasan ko at pagkaunawa sa pagpapasakop sa Diyos na kaugnay nito. Marso ng 2016 nang nagsimula ang lahat, umalis ako ng China para makaligtas sa pag-aresto ng CCP para maisagawa ko ang pananampalataya ko. Minsan pinuntahan ako ng leader ng iglesia na si Sister Jean at nagtanong, gusto mong tanggapin ang tungkulin ng pagdidilig? Ang sagot ko, maganda nga yan. Matutulungan kong mga kapatid na maunawaan ang katotohanan at magtatag ng pundasyon sa tunay na daan. Gagawa ako ng mabuting gawa. Kung malaman ng nakakakilala sa akin na ginagawa ko ang tungkulin ng pagdidilig, hahangaan nila ako titingalain. Ay, magmumukha akong napakabuti. Kaya lang kung kailan asang-asa na ako, bumalik ang leader para kausapin ako ulit. May mga kapatid daw na kailangang lumipat dahil sa emergency pero wala silang nakitang magandang lugar. Pwede raw ang bahay ko at nakiusap siya kung pwede ko silang patuluyin. Naligalig ang loob ko sa sinabi niya. Pagdidilig ang tungkulin ko pero naging pagpapatuloy ng bisita? Hindi kaya sa kusina na lang ako laging pipirmi nito? Mahirap na trabaho yon. At kahihiyan din yun. Malalaking negosyo ang napangasiwaan ko sa mundo at nagkaroon pa ako ng sarili kong pabrika. Tawag nga sa akin ang lahat superwoman. Sa bahay ko noon, may katulong akong tagalaba, tagaluto at tagalinis. Ngayon, ako ang aako ng papel na yon. Ay, talagang ayaw kong gawin yon. Pero naisip ko, walang matitirhan ng mga kapatid at hindi nila magagawa ang mga tungkulin nila. Pwede ang bahay kong tumanggap ng bisita, kaya pumayag ako. Sa sumunod na araw, ginagawa ko ang tungkulin ng pagtanggap ng bisita sa panlabas. Pero sa loob ko naliligalig ako. At naghihinala na. Iniisip kaya nilang hindi ako bagay sa tungkulin ng pagdidilig? Bakit nila hininging magpatuloy ako? Kapag nalaman ito ng mga nakakakilala sa akin, sasabihin ba nilang kulang ako sa katotohanan at ang tungkulin ko na lang tumanggap ng bisita?
Lalo akong nadismaya sa inisip kong ito. Tapos nito, naisip ko ang ginawa kong pasya sa harapan ng Diyos na anumang tungkulin ang italaga sa akin, basta para sa gawain ng iglesia, gagawin ko ito. At kahit hindi ko ito gusto, magpapasakop pa rin ako para mapasaya ang Diyos. Kaya ba't di ko kayang magpasakop ngayong hinihingi sa aking magpatuloy ng bisita? Tahimik akong nanalangin sa Diyos. Sabi ko, O Diyos, Ikaw ang nagpasya at nagsaayos para gawin ko ang pagpapatuloy. Oo, tama. Pero parang gusto ko laging sumuway at hindi magpasakop. O Diyos, gabayan mo po ako para maunawaan ko ang kalooban mo. Pagkatapos ay nagbasa ako ng 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Sa pagsukat kong masusunod ng tao ang Diyos, ang mahalagang tingnan ay kung may hangad silang maluho mula sa Diyos at kung may iba pa silang motibo. Kung laging humihiling ang tao sa Diyos, patunay ang hindi pa sila sumusunod sa Kanya. Oo nga. Ano man ang mangyari sa'yo, kung hindi mo natatanggap iyon mula sa Diyos, hindi mo hinahanap ang katotohanan. Lagi kang nagsasalita mula sa makasarili mong pangangatwiran at parang ikaw lang ang tama. At kaya mo pa ring pagdudahan ng Diyos, magkakaproblema ka. Ang gayong mga tao, ang pinakamayabang at pinakaswail sa Diyos. Ang mga taong laging may hinihiling sa Diyos, ay hindi siya talaga masusunod. Kung humihiling ka sa Diyos, patunay yan na nakikipagkasundo ka sa Kanya. Na pinipili mo ang mga saloobin mo. At kumikilos ka ayon doon, dito. Nagtataksil ka at swail ka sa Diyos. Ano ang tunay na pagsuko? Tuwing gumagawa ang Diyos ng bagay na umaayon sa gusto mo at pakiramdam mo'y kasiyasiya at maayos ang lahat, at natulutan kang mamukod tangi, ramdam mong ito'y napakamaluwalhati at sinasabi mong salamat sa Diyos at nakakaya mong magpasakop sa pagsasaayos at mga plano niya. Pero tuwing itinatalaga ka sa di kilalang lugar, di mo nagagawang mamukod tangi at walang kumikilala sa'yo. Hindi ka na masaya at ikaw ay hirap magpasakop. Madaling magpasakop pag umaayon sa'yo ang mga sitwasyon. Kung kaya mo ring magpasakop pag hindi umaayon sa gusto mo ang mga bagay-bagay, nasasaktan ka at nanghihina. Nahihirapan ang katawan mo at nasisira ang reputasyon mo. Hindi nabibigyan kasiyahan ng iyong kayabangan at nahihirapan ang isip mo. Masasabing, ikaw nga ay mayroon na talagang tayog. Amen. 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 Ipinakita sa akin ito na hindi transaksyon ang tunay na pagpapasakop at walang personal na pagpili rito. Gusto ko man ito o hindi, may pakinabang sa akin o wala. Basta ito'y galing sa Diyos at para sa gawain ng iglesia, dapat akong magpasakop. Amen. Pero anong ginagawa ko nang pakiusapan akong magpatuloy ng mga bisita? Di ko isinaalang-alang ang kalooban ng Diyos o suportahan ang gawain. Ang inisip ko lang kung makakapagpasikat ba ako para tingalain ako ng iba at kung mabibigyan kasiyahan ng kahambugan ko. Paano yun naging pagpapasakop sa Diyos? Naisip ko noong ako'y leader pa ng grupo. Sa akin muna nagbabahagi ang leader tungkol sa gawain. Iniisip kong mataas ang tingin niya sa akin at tinitingala rin ako. Walang pagsisikap na napakalaki sa tungkulin ko. Masaya akong gawin to. Pero nang maharap sa tungkulin ng pagpapatuloy, naging negatibo ako. Sa pag-iisip kong yun ay hamak na gawain. Gaano man ako magsikap, hindi naman yun makikita ng iba. Kaya kontra ako ron at ayokong gawin yun. Sa puntong yun ko lang nakita na sobrang nagsikap ako sa dating tungkulin dahil ako ay makakapagpasikat at titingalain. Pero ang tungkulin ng pagpapatuloy ng bisita ay hindi makakapuno sa ambisyon ko kaya hindi ko magawang magpasakop. Ay, dun ko napagtantong. Lagi pala akong may gusto at pinipili sa tungkulin ko. Reputasyon ko lang ang iniisip ko at paano ako nakikinabang dito. Hindi ako naghanap ng katotohanan nung nagpasakop sa Diyos. Oo nga. Oo. Kalaunan ay nabasa kong mga salita ng Diyos. Ang kayang magsagawa ng katotohanan ay makakatanggap ng pagsisiyasat ng Diyos. Kapag tinatanggap mo ang pagsisiyasat niya, maitatama ang puso mo.
Kung ang ginagawa mo'y para makita lang ng iba at di tinatanggap ang pagsisiyasat niya, nasa puso mo ba ang ating Diyos? Ang mga tulad nito walang pusong may takot sa Diyos. Huwag laging gumawa ng para sa sarili mong kapakanan. Huwag laging isaalang-alang ang sarili mong interes. Gayon din ang sarili mong katayuan, kahihiyan o reputasyon. Huwag isaalang-alang ang interes ng tao. Unahin mong isaalang-alang ang interes ng tahanan ng Diyos at unahin yan. Isaalang-alang mong kalooban niya. Magsimula sa pagmumuni-muni kung ikaw'y naging dalisay. Kung nagawa mong lahat para maging matapat, na kumpletong responsibilidad, at kung buong puso mong napag-isipan ang tungkulin mo at ang gawain ng tahanan ng Diyos o hindi, kailangan mong isipin ang mga ito. Amen. Isiping madalas ang mga bagay na ito at madali mong magagampanan ang iyong tungkulin. Amen. Nakakita ako ng daan ng pagsasagawa sa mga salita ng Diyos. Mainam. Dapat kong tanggapin ang pagsuri niya sa akin. Oo nga. Matakot sa Kanya. Mabitawan ng personal na pakinhabang at gawin ang makakatulong sa iglesia. Amen. Pagkatapos maunawaan ng kalooban ng Diyos, dinasal ko ito. Handa akong tanggapin ang pagsusuri mo. Di ko na pagtutuunan ang iniisip ng iba. Gusto ko lang magpasakop sa pagsasaayos mo at magpatuloy ng bisita. Amen. Sa mga sumunod na araw, nalaman ng mga kapatid na bago lang ako sa bansang to at nahihirapan sa pagbili. Kaya sinamahan nila ako sa pagbili ng kinakailangan. Abala rin sila sa kanilang mga tungkulin pero tinutulungan nila ako sa gawaing bahay kapag kaya nila. Nagbabahagi sila ng mga salita ng Diyos sa akin at ng mga karanasan nila para tulungan ako. Salamat sa Diyos. Wala sa kanilang humahamak o umiiwas sa akin dahil tagapagpatuloy lang ako. Naintindihan ko na walang mataas o mababa pagdating sa paggawa ng mga tungkulin. Tama yun. Gawin lang natin ang tungkulin natin sa harap ng Diyos. Amen. Matapos ang karanasang ito, akala ko'y nagawa ko ng magpasakop ng kaunti sa tungkulin ko. Pero dahil wala akong pagkaunawa sa kalikasan at isensya ko, hindi ko pa rin nabibitawan ng paghahanap ng kasikatan. Nalalantad na naman ako kapag may sitwasyong hindi ko nagugustuhan. Minsan tinawagan ako ng leader ng iglesia at sinabi niyang, abala si Sister Ju sa pangangaral ng Ebanghelyo. At nakiusap kung ako ba'y mailalaan ng mga Sabado ko para alagaan ang anak ni Sister Ju. Salungat agad ako sa ideya ng pag-aalaga ng mga bata. Dati abala ako sa negosyo ko na di ko nga inalagaan ang mga anak ko. Magmumukha talaga akong katulong. Ay, sa pag-aalaga ng anak ng iba. Ay, ano na lang ang iisipin ng mga kapatid kapag nalaman nila ito? Anong mukha ang ipapakita ko? Oo nga. Pero naisip ko ang mga paghihirap ni Sister Shu. At kapag hindi ako tumulong, makukonsensya ako. Pinag-isipan ko ito at pumayag ako. Nang hapon ng Sabadong yon, pumunta ako sa bahay ni Sister Ju. Tiniis ko lang hanggang gabi nang biglang umiyak ang bata na hinahanap ang nanay niya. At hindi ko siya mapatahan. Naghanap ako ng pwedeng ibigay sa kanya para pasayahin siya. Kinuwentuhan ko siya at pinanood siya ng cartoons. At sa wakas ay tumahan na rin siya. Ay, naglakad-lakad ako pa uwi. At naisip ko na talagang napakahirap mag-alaga ng bata. Hindi lang nakakapagod, para kang alila rito. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ay, naku. Pagka-uwi ko, nadatnan ko ang mga kapatid na masayang pinag-uusapan ng mga gantimpala nila sa tungkulin nila. Naiinggit ako at talagang dismayado. Naisip ko, kailan kaya ako sasalang sa pagdidilig gaya ng mga kapatid ko? Sa tungkulin ko ngayon ako ay nagkukuskus ng kaldero at nag-aalaga ng mga bata. Anong mga katotohanan ng makukuha ko rito? Sasabihin kaya nilang wala akong realidad ng katotohanan? Kaya pang-alilang trabaho lang ang kaya ko? Lalo akong nadismaya sa inisip kong ito. Nang gabing yun, pabaling-baling ako at hindi man lang makatulog.
Kaya humarap ako sa Diyos at nanalangin. Sabi ko, O Diyos, sobrang dismayado ako ngayon. Gusto ko ng mga tungkulin na makakaungos ako at titingalain. Ang hinahanap kong ito ay salungat sa iyong kalooban. Pero nahihirapan akong magpasakop. O Diyos, gabayan mo ako at pangunahan. At tulungan mo akong makilala ang sarili ko upang matalikuran ko ito. Binasa ko ang mga salita ng Diyos. Ang tiwaling disposisyon ng tao ay nakatago sa kaisipan at ideya nila, sa loob ng mga motibo sa likod ng bawat kilos nila. Nakatago ito sa bawat pananaw ng tao tungkol sa anumang bagay, at sa bawat opinyon, pagkaunawa, pananaw at hangarin nila sa kanilang pag-unawa sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Nakatago ito sa mga bagay na ito. Natanim ng malalim sa tao ang satanikong disposisyon. Nagiging buhay na nila ito. Ano ba talaga ang hinahanap at nais na matamo ng mga tao? Sa udyok ng isang tiwaling satanikong disposisyon, anong mga mithiin, inaasahan, ambisyon, layunin at direksyon sa buhay ng mga tao? Hindi ba ito sumasalungat sa mga positibong bagay? Una, laging nais ng tao na maging sikat. Hinihiling nilang maging tanyag at magbigay karangalan. Mga positibong bagay ba ang mga ito? Hindi kaayon ng mga ito ng mga positibong bagay. Taliwas ang mga ito sa batas ng pagkakaroon ng Diyos ng kapamahalaan sa kapalaran ng sangkatauhan. Bakit ko sinasabi yan? Anong uri ng tao ang nais ng Diyos? Nais ba niya ng dakilang tao, kilalang tao, maharlikang tao, o isang taong yumayanig sa mundo? Hindi. Kung gayon, anong uri ng tao ang nais ng Diyos? Nais niya ng taong matatag na nakatapak sa lupa na naghahangad na maging karapat-dapat na nilalang ng Diyos na kayang tumupad ng tungkulin at manatili sa lugar ng isang tao. Ano ang dulot ng tiwaling satanikong disposisyon sa mga tao? Pagsalungat sa Diyos. Anong dumarating sa mga sumasalungat sa Diyos? Pasakit. Ito'y pagkawasak at wala pa sa kalahati nito. Ang nakikita ng mga mata mo'y pasakit, pagiging negatibo, kahinaan, pagtutol at mga hinaing. Ano ang kalalabasan nito? Walang iba kundi pagkalipol. Hindi ito maliit na bagay at hindi ito biro. Oo. Amen. Amen. Pagkatapos kong mabasa ito, hiyang-hiya talaga ako. Nagsimula akong magnilay. Ba't hindi ako makapagpasakop sa isinasaayos ng Diyos? Oo nga. Ba't di ako handang gawin ang tila di mahalagang tungkuling ito? Pakiramdam ko'y hinahamak ako sa paggawa ng mga ito na parang mas mababa ako. Hindi ko kayang magtaas noo at wala akong kwenta. Yung mahalagang tungkulin lang na pwede akong mangibabaw at makakuha ng paghanga ng iba ang may kabuluhang gawin. Natuklasan kong kontrolado pa rin ako ng paghahangad ko ng kasikatan at ako'y nabubuhay sa mga lason, gaya ng kung paanong nabubuhay ang puno. Para sa balat, ang tao para sa mukha. Nagiiwan ng tao ng pamana gaya ng gansang nagiiwan ng huni nito at ang tao'y naghihirap pataas ang tubig ay umaagos pababa. Tama siya. Ang mga lasong ito ay matagal nang nag-ugat sa akin at naging buhay ko na. Naging mapagmataas ako dahil dito. Gusto kong tinitingala ng iba. Gusto kong may pangalan at posisyon ako at tinuring ko itong layunin sa buhay na dapat habulin. Ay, ito mismo ang mga layuning hinahabol ng ibang mga tao. Oo. Tama yan. Totoo talaga yan. Bago ako sumampalataya sa Diyos, sobra akong makipagkompetensya. Buong araw akong nagtatrabaho para panatilihing maayos ang takbo ng pabrika ko. Pagdadalaw ako sa bayan namin, mainit ang pagbati nila sa akin at ako'y tinatawag na superwoman. Nasisiyahan ng kahambugan ko at handa akong gawin ang lahat para lang dito. Nabubuhay pa rin ako sa pananaw na ito matapos matamo ang pananampalataya. Nag-aalala ako tungkol sa pakinabang sa paggawa ko ng tungkulin. Masaya ako sa posisyong tinitingala. Kung wala ito, nagiging negatibo at malungkot ako
nilalabanan ko ang Diyos. At nilalabanan ko ang sitwasyong isinaayos niya. Lalo kong napagtanto na ang idinulot ng mga makademonyong lasong ito ay pawang kirot lamang. Totoo yan. At ginawa ko nitong magrebelte sa Diyos at suwayin siya. Tama. Tama. Kung ipinagpatuloy ko ang paghahabol, mamumuhi sa akin ng Diyos at aalisin niya ako. Tama talaga yan. Habang iniisip ito, lalo akong nakakaramdam ng takot sa landas na tinutuntun ko. Dali-dali akong nanalangin at nagsisi sa Diyos. Ayaw ko nang maghabol ng pangalan at posisyon o tingalain ng iba. Gusto kong maging tunay na nilikhang kaayon ng mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Matapos kong manalangin, naging mas kalmado ang puso ko. Sa oras ng mga devosyonal ko, binasa ko ang mga salita niya. Ikaw ay nananalig sa Diyos, kaya kailangan mo siyang mahalin. Isang tabi mong tiwali mong disposisyon, dapat mong hangaring tuparin ang nais ng Diyos. At gampanan ang tungkulin ng nilalang ng Diyos. Dahil ikaw ay nananampalataya at sumusunod sa Kanya, dapat mong ialay ang lahat sa Kanya. At di dapat gumawa ng personal na pagpili o paghingi. At dapat mong makamit ang pagsasakatuparan ng nais ng Diyos. Dahil ikaw ay nilikha, dapat mong sundin ang Panginoon na lumikha sa'yo. Sapagkat ikaw ay likas na walang kapamahalaan sa sarili mo at walang kakayahang kontrolin ng tadhana mo. Dahil ikaw ay nananampalataya sa Diyos, dapat mong hanapin ang kabanalan at pagbabago. Yamang ikaw ay isang nilalang ng Diyos, dapat kang manangan sa tungkulin mo. Panatilihin ang kinalalagyan at di dapat lumampas sa tungkulin. Ito'y hindi upang pilitin ka o supilin ka sa pamamagitan ng doktrina. Kundi ang landas sa tulong nito ay magagampanan mong tungkulin mo at dapat na makamit ng gumagawa ng katuwiran. Amen. Amen. Ipinaunawa sa akin ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos na bilang nilikha. Dapat akong magpasakop sa pamumuno at pagsasaayos ng Diyos. Amen. Hanapin kong katotohanan at baguhin ang disposisyon ko. Ito ang tungkulin ko at ang dapat kong gawin. Amen. Amen. Hindi ko gusto ang sitwasyong isinaayos ng Diyos pero ang magagandang intensyon niya ang nasa likod nito. Tama ka. Isinaayos niyang lahat para dalisahin at baguhin ako. Hindi ko na magagawang maghabol ng reputasyon o maging maselan sa tungkulin ko. Dapat akong magtuon sa paghahanap sa katotohanan at tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Dapat kong ibigay ang lahat sa paggawa ng tungkulin. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Kalaunan, hindi na ako nagtuon sa iniisip ng iba. Ginawa ko ang aking tungkulin sa harap ng Diyos. Tama. Kapag abala ang mga kapatid at hindi na maalagaan ang anak nila, nag-aalok akong tumulong. Salamat sa Diyos. Pag ipinangangaral nilang ibanghelyo at nagdadala ng tao sa harap ng Diyos, nagagalak ang puso ko. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi man ako ang angat sa tungkulin ko. Ang isipan ng mga kapatid ay napapanatag ko. At nagagawa ko ang bahagi ko sa pagpapalawak sa ebanghelyo ng kaharian. Makabuluhan din ito. Habang ginagawa ko ang mga tungkulin sa pagpapatuloy ng bisita at pag-aalaga ng bata, kahit di nabigyan kasiyahan ng kahambugan ko, labis akong nasiyahan dito. Mainam. Ang paghabol sa reputasyon at posisyon ay hindi ang tamang landas. Oo, tama. Ang pagpapasakop sa pamumuno at pagsasaayos ng Diyos ang dapat kong patuloy na gawin ngayon. Amen. Salamat sa Diyos. Talagang naunawaan ko na walang mataas o mababa sa mga tungkulin sa bahay ng Diyos. Siyang tunay. Ano mang gawin kong tungkulin, laging may matututuhan at katotohanan dapat kong isagawa. Amen. 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 Hanggat nagpapasakop ako ay nabibiyayaan ako. Ipinakita nitong matuwid ang Diyos at di siya nagtatangi. Ang pagkakaroon ng pag-unawa at pagbabago ay biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ko. Salamat sa Diyos.